arang magagawa, Lord. Kung wala po kayo, God, hallelujah, sa oras na ito, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na kami po muli ay nagkatipon-tipon, Panginoon, dito sa God is our strength, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran ko, sa GCAP family, Panginoon, at sa lahat-lahat po na mga GBR, Panginoon, na nagkaisa po kami dito, Lord. Pagpalain mo po ang 11th Mansari, Lord, dito sa God is our strength, O Lord God, mula owner, admin, members, and listeners, and lahat ng nakikinig o mga bisita, Panginoon. Pagpalain mo din, Lord God, ang mga pastors na ginagamit mo dito, Lord God. Bigyan mo kami ng kalakasang espiritual, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. I claim victory right now, Lord God. Hallelujah. Bigay mo po ang double portion of your anointing sa iyong lingkod, Lord. Kahit nandito yung amo niya, ikaw na po bahala, Panginoon, na hindi po siya mapagalitan, oh Lord God. I claim victory, Lord. Hallelujah. Hindi ko po ito gawain, pero ito po ay tungkol sa iyo, Lord God, at inuutosan mo lang po ako, Panginoon, kaya ako po nagpapakumbaba sa aking sarili at wala po akong magagawa kung wala po kayo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, hallelujah, hallelujah, na walang distraction po sa oras na ito. Lord God, hallelujah, hallelujah, bakuran mo po ang bawat sulok ng BR na ito, Panginoon, upang maihayo ko po ang salita mo na clear po, Panginoon, hallelujah, at maintindihan po sa bawat isa. Maraming salamat, Lord God, hallelujah, sa iyo lamang ang mataas na papuri sa oras nito. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. To God be all the glory, mga kapatid. Klaro po ba ang boses ko dyan, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah. Once again, happy 11th Mansari po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na muli. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon dito na maging guest speaker, mga kapatid. At all the glory po belong to Jesus. Bago ang lahat, binabati ko pong isang mapagpalang hallelujah. Hapon po ang ating pastor na walang iba, Pastor Carlo Almeida from GCAP family, at sa ating owner doon, Sis Jane Iligan. Thank you po sa suporta at sa pamilya ko po, GCAP, no, na nandyan, Sis Aluna, Brother Lucky, at Brother Beans, mga kapatid, sa lahat po na nandyan. Maraming salamat po, at sa area of sanctuary, kung hindi po ako 1,000 miles, kung nandyan po kayo, maraming salamat. Sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay manguna, hallelujah, sa salita ng Diyos na sabi dito, overcoming poverty mentally, no, praise God, hallelujah. At ito po, mga kapatid, ang pagtagumpay, ang pagtagumpayan ang mentalidad o mentalidad sa kahirapan. Alam ko po, mga kapatid, no, kumusta po ba ang ating relasyon sa ating Panginoon, no? Praise God, 11th Mansari, sa God is our strength, mga kapatid. I know, I believe na sabi nga kanina na medyo parang hihinto na. Amen, mga kapatid. But hindi po yan ang kalooban ng ating Panginoon. Pag ang Panginoon po ang nagbukas, no, praise God, hindi walang sino man na makapag sarado, mga kapatid. Amen? Maliban na lang pag ang gusto ng Panginoon, sarado na yan, sarado na talaga. But, hallelujah, to God be the glory. Dahil kahit doon nahirapan tayo, ayaw nagpatuloy pa rin tayo, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Dito, mga kapatid, sa ating binasa, sa sulat po ni Apostol Paul, kung babasahin po natin ang 10 to 12, ang 12 po yung ating key verse. Sabi dito sa 10, sapagkat ang pag-ibig ng salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi na lang ako mag-English kasi dito yung amo ko ba. Sapagkat ang pag-ibig ng salapi ay ugat ng lahat ng mga uri ng kasamaan na sa panagnasa ng iba ay managsisanay sa pananampalataya at tinuhog ang kaniyang sariling maraming mga kalumbayan. Praise God. Datapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtiis sa kaamuan. And then sa 12, mga kapatid, hallelujah, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Mananampalataya ka, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpahayag sa harap ng maraming saksi. To God be the glory, no? Napakaganda po ang mensahe na ito. Hallelujah. Ito po, mga kapatid, ang sinulat ko ito kay Apostol Timothy po, mga kapatid. Si Apostol Pablo po ang sumulat dito, but ito po ay tugon niya, hindi lang po si Apostol Timoteo, kundi para din po sa ating lahat. Ito, mga kapatid, fight in the good, hallelujah, fight the good fight of our faith, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Tayo po, kung magpa-fight po tayo, siyempre, no, kung baga, fight in the good fight.
Hallelujah. Isipin po natin na sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi po lahat mabuti. Amen. Marami pong minsan mawalan ka na ng gana. Minsan din po mga kapatid ay tinatawag na parang parang ang lumbay-lumbay o ang lungkot-lungkot natin. Amen. Pero sabi dito mga kapatid, fight, hallelujah, the good fight of our faith, mga kapatid. Kailangan yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kailangan yung pananampalataya natin, hallelujah, ay mananatili sa ating Panginoon. Praise God. Ang mga vigilant ay may mga ordinaryong tao na piniling gumagawa ng extraordinary para sa lahat higit na ikakabuti. Sabi dito, vigilant are ordinary people who choose to do extraordinary for the greater good. Praise God. Hallelujah. Kung tayo po ay mga lingkod na ng Diyos o tayo po ay tinawag na ng Diyos, praise God, ito pong BR na ito mga kapatid, alam ko po pasimula tayo ng BR, yung iba ay mahihiya po silang umawit, mahiya po sila na kumanta, testimony, prayer mga kapatid, at subok rin din po yan. Pero ngayon mga kapatid, hallelujah, kumusta na ang pananampalataya natin? Amen. Kumusta na yung pananampalataya natin? Nag-growth, di ba mga kapatid? Nung dati, ayaw ko magsalita. Amen. Mahiya ako at hindi mabuka yung bibig ko. Pero dahil nilaban pa rin natin yung pananampalataya natin, sabi nga ni Sis Angel, na sabi niya doon sa kung sino po yung nakukulangan ng pananampalataya, humingi lang po siya sa ating Panginoon. At ang Panginoon po ay magbibigay. Kaya doon po no, sa James 1:5 mga kapatid, kung sino sa inyo ang nakukulangan, ay ang Panginoon po ang magbibigay mga kapatid na walang kapalit. Praise God. Hallelujah. Kaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, manatili lang po tayo ang ating pananampalataya na kahit anong bagyo mga kapatid, huwag po kayong humihiwalay. Lalo na tinawag kayo ng Panginoon. Dahil kung tinawag tayo sa ating Panginoon, alam ng Panginoon mga kapatid, hallelujah, na kahit anong pagsubok natin, kasama natin siya mga kapatid, hindi tayo iiwan. Kaya fight in the good fight of our faith mga kapatid. Amen? Kahit ano pang pagsubok na darating sa ating buhay, manatili lang tayo sa Kanya. Manatili lang tayo magtiwala sa Kanya mga kapatid. Even sa ating paghihirap dito sa mundo, kailangan lang din po mga kapatid, kailangan wag tayong huminto. Anong sabi sa Hebrews mga kapatid? 10, hallelujah, 10:38. Take note ha. Anong sabi? Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, take note ha mga kapatid kong mahal, ay hindi ko kalugdan ng aking kaluluwa. Praise God. Hallelujah. Kung tayo po ay tumanggap na tayo sa ating Panginoon, na siya po ang ating personal Savior mga kapatid, hindi po tayo kalulugdan sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya overcoming poverty mentalidad o mentality mga kapatid. Pagtagumpayan ang mentalidad sa kahirapan. Nahirapan ka, praise God, kailangan yung faith mo sa Panginoon, hindi yan magbabago. Praise the Lord. Okay, praise God. Faith bring us God unlimited blessing, and it takes us to the best thing God wants us to be. Praise God. Hallelujah. Wait, minute. And then sabi dito, because of this, our faith is always attack of Satan. Yes. Wait, badin ay anay kalam tayo. Badin. Okay? Yan mga kapatid. Okay. Praise the Lord. Sabi dito mga kapatid, ang ating pananampalataya po mga kapatid, faith bring us God's unlimited blessing. Amen? Kung tayo po nanampalataya tayo, buo yung ating pananampalataya, hallelujah, nagbibigay po ito ng unlimited blessing na mula sa ating Panginoon. Because of this, our faith is always attack of Satan. Dahil sa ating pananampalataya, always na ginagdani ka ni Satanas. He is determined to destroy our faith mga kapatid. Habang po tayo ay nanampalataya tayo sa Panginoon, marami po tayong minsan iniisip natin, ay huwag na, ihinto ko na ito kasi nagpapagod na ako, ayaw ko nang magpagamit sa Panginoon. Ganun minsan mga kapatid, dahil yan po ang mentality, yan po tayo tinitira, dinidestroy ni Satanas mga kapatid. Kaya be careful, praise God. Kaya ito po ay inaatake ng Satanas. No? He determined
to destroy our faith, mga kapatid. Kaya therefore, we should be vigilant, mga kapatid, to fight the good fight of our faith. Amen? Huwag po kayong hihinto, mga kapatid. Hallelujah. Hindi kalugudan ang huminto. Huminto ka dahil sa problema. Kahit huminto ka, mga kapatid, mas lalo kang maproblema. Dahil nang doon na yun, nag-ano ka na, mga kapatid, na mayroon ka ng guiltiness kasi inisip mo yung sarili mo. Huwag mong isipin yung sarili mo. Isipin mo na ginamit ka ng Panginoon para maging blessing sa lahat, mga kapatid. Baka pagsisihan mo, pag ikaw ay huminto, pwedeng Panginoon, pwede ka palitan ng Panginoon. Pero ikaw, magsisi ka, bakit ako humiwalay doon? Wala kang kasayahan, kasi ang totoong kasiyahan pag nangdoon ka sa Panginoon. Wala kang kasayahan kung iiwan mo ang ministry mo. Wala kang tunay na kasayahan dahil ang tunay na kasayahan ay nasa Panginoon, mga kapatid. Amen? Kaya therefore, we should be vigilant to fight the good fight of our faith, mga kapatid. Amen? Huwag kayong huminto. Overcome poverty mentality, mga kapatid. Huwag niyong isipin yung mga mundo, ano pang meron dito na wala tayo. Ang isipin natin, napakaswerte natin na tinawag tayo sa ating Panginoon na kahit malayo tayo, mga kapatid. Hallelujah. Napagod man tayo, pero pahinga ka, pero huwag kang huminto. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Your personality must be developed for your able to overcome Satan destructive work, mga kapatid. Kailangan i-overcome natin. Kaya sabi dito, mga kapatid, fight in the good fight in our faith, mga kapatid. Marami mang distraction, pero isipin mo yung tawag ng Panginoon. Sabi nga niya sa Hebrews 12:2, mga kapatid, hallelujah, looking to Jesus, the finisher of our faith, mga kapatid. The finisher of our faith, mga kapatid. Kaya yung pananampalataya natin, kailangan natin itong ibigay sa ating Panginoon ng buong-buo, mga kapatid. Na hindi 50-50. Kasi pag hindi 50-50 po yung pananampalataya natin, mga kapatid, hallelujah, I make sure na mawala po tayo sa ating pananampalataya. Okay, mga kapatid, praise God, hallelujah. Dito na po tayo, mga kapatid. Overcoming, hallelujah, overcoming, praise God, hallelujah, Jesus. No? Overcoming poverty mentally, mga kapatid. Here are things you Satan, mga kapatid. Siya po ang naghahanap, no, ng pwede kang hadlangan, praise God. Kasi sabi sa 1 Peter, take note, mga kapatid, 1 Peter 5:8, anong sabi? The devil is devouring us with wrong mindset. Kaya yung mentalidad natin, hallelujah, ang Satanas po, mga kapatid, ay lagyan po tayo na, ay para mawala na siya dyan, para manghina siya dyan. Yan po, mga kapatid. Kaya wrong mindset po. Pag ikaw po yung isip mo na himinto ka, wrong mindset po yan, mga kapatid. Kaya in the name of Jesus, i-rebuke mo na yan. Amen? Huwag kang manglulupay-pay. Isipin mo, ginawa mo ito para sa lahat. Huwag mong isipin yung sarili mo. Napabayaan ko na yung sarili ko. Pero ang ministry, hallelujah, hayaan mo, mga kapatid, na patuloy ka sa ministry mo. Amen ba, mga kapatid? Anong sabi sa 1 Peter 5:8, mga kapatid? Hallelujah. The devil is devouring us with a wrong mindset, mga kapatid. Yan po ang gusto ng kaaway. Yan po ang gusto ni Satanas. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya wag niyong bigyan ng pansin, mga kapatid. Be self-controlled and alert. Your enemy is the devil, mga kapatid, is prowled around like a roaring lion, mga kapatid, looking for the someone to devour, mga kapatid. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, huwag nating tingnan yung natapos natin. Ating isipin, mga kapatid, na Lord, sana pagbalik mo, dito pa rin ako. Huwag mong tingnan yung natapos mo nang nagawa. Thank you, Lord, nagawa ko pa rin ngayon. Thank you, Lord, nagawa ko. Huwag mong titingnan, huwag mong, hallelujah, sabihin na ako lang palagi. Ako lang palaging nagpasa ng link. Ako lang palagi nag-host. Ako lang palagi. No, mga kapatid. You're so blessed. Bakit ginamit ka ng Panginoon? Hallelujah. Wag natin, hallelujah, pagsabihan na ako lang palagi. Dahil nakita ng Panginoon kung paano mo siya nilaban. Kaya hindi mo yan makaya kung wala siya. Kaya yung pananampalataya natin, mga kapatid, hallelujah, wag nating ikambyo diri sa kalibutan. Wag nating, anong tawag dito, mga kapatid, ibarter ba? Praise the Lord, hallelujah. Sabi nga dito, mga kapatid, the devil is devouring us with wrong mindset.
Kaya be self-control mga kapatid. Be alert mga kapatid. Huwag kayong magsalita dahil kung anong sinasalita mo, yun po ang nasa puso mo. Lahat po tayo mga kapatid may kahinaan. Pero mali na po kung tayo po ay nanatili sa ating kahinaan. Yung kahinaan mo, ibigay mo yan sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko to kaya. Kaya Satan will prevent, hallelujah, ang si Satanas daw pinigilan tayo na maintindihan natin ang salita ng Diyos, ang pagtawag sa Diyos sa atin. Hallelujah. Anong sabi mga kapatid? Ang si Satanas mga kapatid, hinahanapan tayo na para tayo tumigil. Praise God. Alam mo mga kapatid, ang daming gawin ng Panginoon. Hallelujah. Ang daming gawin din po ni Satanas. Hahanap din siya na close friend mo lang mga kapatid. Gagamitin din ng kaaway para manghina tayo. Pero kung may sarili kang pananampalataya sa Diyos, kung alam mo kung sino ka ngayon, hallelujah, panindigan mo yan mga kapatid. Anong sabi dito sa 2 Corinthians mga kapatid 8:9? Ang sabi dito, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng Panginoong Hesukristo na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamagitan ng kanyang kadukhaan ay magsiyaman kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tandaan natin ha, kahit na nga ang Panginoon mga kapatid, sapagkat sa nalalaman ninyo na biyaya ay ating Panginoong Hesukristo, bagamat siya'y mayaman mga kapatid, nasa kanyang lahat, pero nagmukhang dukha po siya dito sa mundo para sa atin, para maging mayaman tayo sa kaligtasan. Kaya wala po tayong dapat murmuring mga kapatid ha, sa ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. To defeat the rag mentality. Ano po daw mga kapatid? Para ipasura po natin yun. Ma-defeat po natin ito. Anong gagawin natin? RICH mga kapatid. Rich. Relation to God. Kailangan natin tong relasyon natin sa ating Panginoon mga kapatid. Kailangan natin to i-exercise natin ito mga kapatid. Hallelujah. Kasi minsan mga kapatid, nakalimutan na natin na kaya pala ng Panginoon ito. Itong problema ko, kaya pala ng Panginoon ito. Kaya minsan mga kapatid, nag-remind po ang salita ng ating Panginoon sa oras na ito. Fight in the good fight, mga kapatid. Ano mang pagsubok sa buhay mo, ano man ang mga naranasan mo ngayon, praise God, hallelujah. Alam ng Panginoon kasi kaya mo yan. Kasi hindi tayo binigyan ng pagsubok kung hindi mo kaya. Kung ang sa tingin mo, hindi mo na kaya, alam ng Panginoon ang kapasidad mo. Alam ng Panginoon ang capacity mo. Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na higit na hindi mo na kaya mga kapatid. Naniniwala ako mga kapatid dahil ganun ang sinasabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Ako'y naniniwala mga kapatid na kahit anong pagsubok mo ngayon, hallelujah, wag na wag kang titigil sa paglilingkod sa Diyos. Kasi ang Panginoon, manatili siyang Diyos mga kapatid. Kumusta ikaw kung ikaw ang hihinto, kumusta ka? Pwedeng maraming ipalit ang Panginoon sa iyo, sa atin mga kapatid. Marami siyang gagamitin mga kapatid. Ang Panginoon manatili siyang Panginoon, hindi siya magbabago. Kaya we need to relation to God mga kapatid. Paano natin ma-overcoming ang poverty mentality mga kapatid? We need to relation to God. Yung totoong relasyon mo sa Panginoon, na kahit anong pagsubok mo mga kapatid, nanatili ka pa rin nagtiwala sa Kanya. Anong sabi niya mga kapatid? Manatili ka pa rin magtiwala sa Kanya mga kapatid. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng problema mo, sa buhay mo, mga kapatid, hallelujah. Anong sabi niya sa hallelujah, sa Jeremiah 17:5 mga kapatid, ganito ang sabi ng Panginoon. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao lamang at ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Kung huminto tayo mga kapatid, masaya ba ang Panginoon doon? Hindi. Pwede kang palitan kahit marami. Kahit pa ang uwak mga kapatid, gamitin ng Panginoon. Hallelujah. Na-amaze din po ako sa pananampalataya mga kapatid sa mga na tatlong Hebreo mga kapatid. Kung naalala nyo si Sidrak, Misak, Abednego. Praise God. Ano pong pananampalataya na meron si Misak, Abednego mga kapatid? Sidrak, Abednego mga kapatid. Anong sabi? Praise the Lord. Hallelujah. Basahin po natin saglit para po ating maintindihan. Hallelujah. Sa Daniel po 3, ano pong pananampalataya na meron siya mga kapatid?
Okay, basahin po natin. Hallelujah. Sa Daniel 3:17 to 18 mga kapatid. Na-amaze po ako dito kaya basahin ko po ito. Narito ang aming Diyos sa aming pinaglilingkuran ay makikipagligtas sa amin sa mabangis na hurnong naninigas at iligtas niya kami sa inyong mga kamay o hari. Sabi naman niya sa 18, ngunit ito mga kapatid, kung hindi talastasin mo ang uhari na hindi kami mga lilingkod sa inyong mga Diyos, ni magsisimba man sa larawang ginto na iyong itinatayo. Kahit hindi pa daw sila, hallelujah, hindi pa daw sila mga kapatid, tinatawag hindi kami iligtas sa aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa inyong Diyos. Kasi yung time na yun mga kapatid, si Sidrak, Misak, Abednego po mga kapatid, ihulog siya sa horno. Sinong hindi magsamba sa Diyos-Diyosan na ito ay lahat ito ay ihulog sa dagat-dagatang apoy doon sa horno mga kapatid. Pero dahil may relasyon sila sa Ginoo, hindi sila natitinag mga kapatid. Hindi sila mga kapatid, hindi nag-change yung faith nila mga kapatid. Na pwede na lang siguro kung sa atin siguro, ay pwede lang parang magpakitang tao. No! Hindi nila nagawa mga kapatid. Dahil takot sila sa Panginoon. At alam nila, kung alam kasi natin ang ating pinaglingkuran mga kapatid, walang sinong makapagsabi sa'yo, maliban na lang ang Panginoon. Hindi ka na maniniwala kanino man mga kapatid. Naniniwala ka na sa magagawa ng Diyos mga kapatid kong mahal. Kahit ano pang gawa ng kaaway, sabihin ka na ganito. Pero mga kapatid kong mahal, alam nyo, kung tayo may pananampalataya na kahit kunti lang, hallelujah, i-exercise po natin ito. Nawa yung mga mentalidad ng mga, hallelujah, mga basura mga kapatid, wag na po natin yang ilagay dito sa ating puso. Hallelujah. Yung mga positive thinking na lang mga kapatid. Wag mong tingnan yung naggawa mo na. Tapos na yun. Basahan lang yun, sabi sa Isaiah mga kapatid, yung ating nagawang kabutihan. Basahan lang yan sa mata ng Panginoon. Kung hindi ka magpatuloy, sabi ng Panginoon, hallelujah, sa Matthew 24 verse 13 mga kapatid, hallelujah, ang mananatili hanggang sa wakas ay siya lang ang maliligtas. Kaya kung meron man tayong mentalidad nga basura ngayon mga kapatid, overcome that mga kapatid. Ibigay mo yan sa Panginoon. At sabi niya dito mga kapatid, Galatians 4:7, anong sabi? Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak ka na kung anak ay, hallelujah, sabi dito, ano pong sabi sa Galatians, praise the Lord, Galatians 4:7, ano pat hindi ka na alipin, kundi anak, at kung anak ay tagapagmana ka nga ng pamagitan sa ng Diyos. Praise the Lord. Hindi ka na alipin sa kasalanan na yan. Hindi ka na alipin sa mga ganun na mga past negative, mga past natin mga kapatid. Huwag na kayong magpaalipin yan. Dahil, hallelujah, ang Panginoon po, tayo na po ay anak niya mga kapatid. Kaya overcome good mga kapatid. Poverty, hallelujah, mentality mga kapatid. Maraming mga Christian ngayon hindi nagpatuloy. Bakit? Dahil ang kaaway mga kapatid, lagi tayong hinahanapan. Doon siya titira sa ating spiritual na pag-iisip. Hallelujah, hindi mo yan kaya. Wala naman yan, wala na yun. Sisirain ka mga kapatid. Kaya praise the Lord, wag kayong magpasira mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito mga kapatid sa ay na po tayo, rich man ito. Investing to profitable things. Ano po daw? I-invest natin yung mga magagandang gawa, mga kapatid. I-invest natin yung mga nagawa natin, gamitin natin ito para maging malakas tayo, hindi para huminto tayo, mga kapatid. Amen po ba? Hallelujah, gamitin natin ito, i-invest natin ito, na kaya ko nga dati, ngayon pa ba nga marami na akong pwedeng, ikaw muna sis, no? Praise God. Nakaya nga namin yun, 2 lang kami. Nakaya nga namin yun. Ngayon pa ba mga kapatid na talagang nag-grow na po ang ating pananampalataya? Ngayon pa ba tayo huminto mga kapatid na tayo nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa ating buhay? Ngayon pa ba tayo hihinto mga kapatid na nakita natin kung wala ang Panginoon, hindi ka mabago?
Hindi ka mabago ni pastor, hindi ka mabago ni numan kung hindi ang Panginoon lang ang makapagbabago sa atin mga kapatid. Hallelujah. Anong sabi niya mga kapatid? Hallelujah sa Ecclesiastes 11 verse 1, ihasik mo ang inyong tinapay sa tubigan sapagkat iyong masumpungan ang pagkaraan ng maraming araw. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. About po ito mga kapatid sa ating na ihasik po natin yung magaganda nating mga nagawa. Lord, hallelujah, i-share po natin na kahit tayo nahirapan mga kapatid, nananatili pa rin tayo sa ating Panginoon. Nanatili pa rin tayo. Kaya, praise God mga kapatid, yun po ang ating isipin. Hallelujah. Investing to profitable things mga kapatid. I-invest po natin ito. I-invest po natin ito at ito po'y maging kalakasan natin mga kapatid. Okay mga kapatid, letter C na po. Challenge to grow. Ayan mga kapatid. Sa ating pananampalataya, overcome poverty, hallelujah, mentality mga kapatid. Challenge to grow. Hamunin natin na tayo'y lumago mga kapatid. Hallelujah. Wag lang po tayong tagapakinig, but to God be the glory mga kapatid, na marami na po akong naririnig na mga testimony na dati mahiyain po. Pero ngayon, nag-grow na po mga kapatid. Bakit? Dahil yan sa gawa ng ating Panginoon. Dahil yan mga kapatid sa ating napakinggan. Dahil yan mga kapatid na kahit minsan na parang masasabi mo mga kapatid, lahat siguro tayo ay napapagod. Yes, ako din naman mga kapatid. Napapagod ako. Pero lagi kong iniisip, ngayon pa ba ako huminto? Ngayon pa ba ako huminto, Lord? Marami na akong pagsubok. Hallelujah. Kaya mga kapatid, overcome poverty. Hallelujah. Mentality. Yung mga negative na mga mentalidad natin, huwag natin bigyan ng pansin niya. Lord, hindi ito para sa iyo, Lord. Kaya good. Hallelujah. Kailangan mga kapatid na fight with the good fight, mga kapatid. Hallelujah. Kaya para hindi mo pagsisihan, baka sabihin mo na ako, mawala ako dyan, mawala na yung BR. No! Ang Panginoon hindi mawalan ng tao mga kapatid. Kahit ang bata pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Kaya kung ginamit tayo, thank you Lord. Kahit ganito ako, kahit makasalanan ako, ginamit mo pala ako. Maging blessing ako. Amen ba mga kapatid? Yun ang pinaka-importante natin. Hallelujah. Na ma-appreciate natin kung paano tayo iniingatan sa ating Panginoon. Alam nyo mga kapatid, kung tayo po'y ginagamit ng ating Panginoon, mas lalo po tayong lumago at mas lalo po tayong mapalapit sa ating Panginoon at mas lalo po nating makilala ang ating Panginoon. Amen po ba? Kasi kung lalago na tayo, doon na po natin, may ano na po tayo mga kapatid na, hallelujah na, bawal na po yan. Pero pag ikaw ay umalis sa ating Panginoon, may posibilidad mga kapatid na babalik ka sa inyong gawa dati. Sabi nga nila, alam ko na yan, hindi ko na yan gagawin. No, mga kapatid. Pag ikaw po'y huminto, may posibilidad mga kapatid. Hallelujah. May posibilidad na babalik tayo sa ating gawa, mga kapatid. At yun na pa, mas higit pa doon mga kapatid. Kasi wala na ka nang naririnig eh. Sabi dito mga kapatid, challenge to grow mga kapatid. Hamon na lumago tayo. 1 Timothy 4:8, anong sabi? Sapagkat sa pagsanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakinabangan, praise God, na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Praise the Lord. Hallelujah mga kapatid. Amen. I-challenge natin. Exercise for physical exercise has some value. No? Bigyan natin ng value mga kapatid. Lalo na ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Lalo na ang ating faith sa ating Panginoon mga kapatid. I-exercise po natin ito. Huwag po nating hintayin mga kapatid na hallelujah, tayo po dumating yung panahon mga kapatid na tayo po ay tawanan na lang po tayo. No? Praise God. Huwag nating isipin na ngayon mga kapatid, mainit pa tayo. Dumating naman yung panahon na parang lumbay tayo pero huwag kang mahimagod. Manalangin ka pa rin. Manalangin ka pa rin sa Panginoon. Hallelujah. I-challenge natin yung ating sarili para mag-grupo tayo mga kapatid. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. Letter H na po tayo mga kapatid. Help God. Nandoon yung tulong ng ating Panginoon mga kapatid. Alam nyo mga kapatid, hallelujah, sa 11th Mansari, mayroon po talagang posibilidad mga kapatid na ikaw parang ayaw mo nang umattend.
Yes, no, narinig natin kanina. Totoo yan mga kapatid. Kahit ako, minsan sa messenger mga kapatid, minsan ayaw kong umattend. Pero para bang kulang, mas hindi ako komportable mga kapatid. Nandoon yung puso ko sa gawain. Paano na yun? Pero wala kang magagawa kasi maraming gagamitin ng Panginoon. Ikaw ang kawawa. Katulad ng sinasabi ni Pastor kanina na gumagawa ng ibang account para lang tingnan sila. Praise God, pero hindi mo yun kaya mga kapatid, lalo na't, hallelujah, ako naman yung kawawa dito, uy, na nagpagamit ako sa Panginoon. Wala tayong dahilan mga kapatid na gawin po natin yun. Kung tayo po talaga ay mahal natin ang gawain ng Panginoon mga kapatid, di natin magagawa. Amen po ba? Hallelujah. Doon po tayo mag-overcome po natin. Help of God mga kapatid. Kailangan natin ang tulong sa ating Panginoon. Overcome poverty, mentality mga kapatid. Kailangan na to ang tulong sa ating Panginoon. Hindi mo yan kaya. 100% di natin kaya mga kapatid. Yung mga hallelujah poverty na nahihirapan tayo, sukong-suko na tayo, hindi natin kaya yan kung hindi natin na isurrender sa ating Panginoon. Hindi natin yan matagumpayan mga kapatid. Kaya anong sabi? Help to God. Kailangan natin ang tulong sa ating Panginoon. Kaya anong sabi ng Panginoon mga kapatid? Tumawag lang kayo sa akin. Kayong nahihirapan, nabibigatan, kay papahingain ko kayo. Amen po ba mga kapatid? Sino po dyan ang nabibigatan? Hallelujah. Papahingain po kayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya maniwala tayo mga kapatid sa salita ng Diyos. Kasi ito po yung pagkain sa ating mga katawan spiritual. And then mga kapatid, dito na po tayo sa Galatians 4:2, sabi ito, kayo'y mga iimbot at kayo'y wala kayong nagsisipatay at kayo'y nag-iingat at hindi maaring kamtan kayo nangagkikipagaw at ay nangagkikipabaka. Kayo'y walang sapagkat hindi kayo nagsisingi. Hallelujah, praise God. Tinawag ako sa amo kong lalaki ba? Praise the Lord, hallelujah. Kaya dito mga kapatid, minsan humingi tayo. Minsan naiinggit tayo na makamtan natin. Minsan marami tayong prayer no na hindi binigay ng ating Panginoon. Anong sabi dito? Hallelujah. Dahil humihingi tayo para sa ating sarili. Ano dito? Kayo'y nagsihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Praise God. Hallelujah. Take note mga kapatid. Hallelujah. Ito po ha, kung tayo'y humingi sa ating Panginoon, yung magamit po sa kanyang, yung makalulugdan po tayo. Huwag po tayong humingi na mas higit pa. Praise God. Yung humingi tayo ng Lord, bigyan mo ako ng lakas, Panginoon. Kasi minsan mga kapatid, hingi lang tayo ng hingi, pero hindi naman tayo nagbibigay. Lalo na hindi natin pinagamit yung ating sarili sa ating Panginoon. Hallelujah. Pinaawit kayo ni sis, yung nag-schedule, wala kayo. Kasi una ninyo ang trabaho. Kaya ang Panginoon, hindi kayo binibless. Bakit? Marami kayong mga, ayaw ko yan, ayaw ko, busy ako, no? Praise God. Kaya anong sabi dito mga kapatid? Nagsihingi tayo pero hindi tayo nagsitanggap mga kapatid. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, I hope no na tayo po ay nakaintindi ngayon. Kaya, hallelujah, mahina lang po talaga yung boses ko kasi nandito yung amo kong lalaki pero wala po akong magagawa. Pagalitan man nila ako ay, naku mga kapatid, pero God is good all the time mga kapatid. Fight. A good fight tayo mga kapatid. Hallelujah. Ang ginagawa po natin ay ma-share po ang salita ng Diyos. Lalo na po dito po kahapon sa ako sana mga kapatid. Pero talagang yung amo ko ba ay may bisita ay pinaabot niya dito. Kaya ngayon, hallelujah, ako po ay bahala na sila dyan. Hindi na ako nagsabi na may salit na may intimate. Anong tawag dito? May meeting ako. Ayan. And then dito na naman tayo mga kapatid. Tanungin ko na lang, no? Sana si Pastor Carlo po. Pastor Carlo, pwede po ba kayong makiat para ikaw na po ang magpalalim dito? Praise God sa ating, ikaw na po may share ba? Praise God. Sabi dito mga kapatid, you want something but don't get it. Bakit? Mali ang inyong mindset. You kill and covet but you cannot have. Gusto mo pero hindi ka binigyan. Bakit mga kapatid? Dahil mali po yung mindset natin. Kung humingi man tayo sa ating Panginoon, humingi tayo na yung sapat lang sa ating mga kapatid. Huwag yung sobra-sobra. Amen? Pero ang promise ng Panginoon, kung sino kadtong o sino sa inyo ang nabibigatan, lumapit lang kayo sa akin. At ako'y magbibigay sa inyo.
hallelujah, ng kapahingaan mga kapatid. Amen po ba? Magpasirito kayo. Anong sabi sa Matthew 11:28 mga kapatid? Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat nangapapagal at nangagbibigatang luba at kayo'y aking papahingain. Praise God. Simple lang mga kapatid, pero ang hirap. Alam niyo mga kapatid, mahirap pa rin. Mahirap pa rin sumunod. Pero to God be the glory, mga kapatid, lagi nating tandaan, ang pagsunod po nasa atin pa rin. Natay freedom mga kapatid na gawin pa rin natin. At yun lang po ang salita ng ating Panginoon. May tumatawag na talaga yung amo ko, tayo po yung nanak. O Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos. O God, hallelujah sa oras na ito. Panginoon, pagpalain mo po ang salita ng Diyos, salita mo, na ito po ititihin mo sa aming puso. Ito po, Lord, ingatan po namin at huwag po itong manakaw sa kaaway. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. To God be the glory, mga kapatid. Tawag na po talaga ang amo ko, and God bless us all.